Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong mga pahayag ni Atty. Rowena Guanzon tungkol sa pagka-alis sa pwesto ni Martin Romualdez. Tuwan-tuwa daw siya at inotingkay din niya ang kawalan ng diskarte o kautso-utsuhan ni PBBM. 3 years na natulog, ngayon lang nagmata, na hindi niya nakuha ang utak ng kanyang tatay, Marcos Sr. Akala ko Oxford graduate ka, Princeton graduate, BBM. Wala ka talaga, sabi niya. Nakakatawa itong Atty. Guanzon na ito. Okay, sir, pakinggan natin siya. Tuwang-tuwa ka. Sino ba nang hindi matuwa? 3 taon ko na itong pinagtabahuan at wish na matanggal na yan, Romualdez na yan. Kasi feeling God Almighty na yan siya dyan eh. Delikado yun sa presidente. Kaya ito si BBM talaga, hindi niya nakuha yung utak ng tatay. Ferdinand Marcos, walang pwedeng maging mas kapangyarihan sa kanya. Pinag-aaway-aaway niya yung mga tao niya sa cabinet. Mga generals niya, nag-aaway-aaway. Galing-galing talaga ni Pakoy. Etong si BBM, binigyan niya ng kapangyarihan yung pinsan niya, binigyan niya speaker, binigyan niya ng kapangyarihan, tinolerate niya for 3 years. Di mas makapangyarihan pa sa kanya. Tino mo yun, masusundin pa nila si Romualdez kaysa kay BBM. Kung mga congressman, wala. Talagang BBM could not fill the shoes of Ferdinand Endralin Marcos. Buti naman nagising pa. 3 taon hindi gising. 3 taon gising. Ano nga yung sabi mo, how did we come to this? Sabi ni BBM, how did we come to this? Warap ka sa salamin. Tanungin mo sarili mo dyan, how did we come to this? You tolerated the Romualdez. You gave him unbridled power. Nagawa niya lahat ng gusto niya. Kit mata ka lang, kasi hindi ako naniniwala na yung 3 years, hindi mo alam kung ano nangyayari. Tapos pinirmahan mo yung 2025 budget na alam mo na may mga instructions yun. Bakit mo pinirmahan, BBM? Bakit mo pinirmahan ang 2025 budget? Alam mo na, nataliwas yun sa NEP, sa National Expenditure Program. Deficit na deficit yung budget mo. Akala ko ba, nag-aaral ka sa Oxford, sa Princeton. Ano nangyayari sa'yo? Pumirma ka, blind? Ipapasa nila sa'yo. Grabe. Ang sabi ni Salvi ko, pinirmahan naman ng presidente. Ba't yung Atty. Guanzon tuwang-tuwa ka? Sino ba nang hindi matuwa? 3 taon ko na itong pinagtabahuan at wish na matanggal na yan, Romualdez na yan. Kasi feeling God Almighty na yan siya dyan eh. Delikado yun sa presidente. Kaya ito si BBM talaga, hindi niya nakuha yung utak ng tatay niya. Si Ferdinand Marcos, walang pwedeng maging mas kapangyarihan sa kanya. Nag-aaway-aaway niya yung mga tao niya sa cabinet. Mga generals niya, nag-aaway-aaway. Galing-galing talaga ni Pakoy. Itong si BBM, binigyan niya ng kapangyarihan yung pinsan niya, binigyan niya speaker, binigyan niya ng kapangyarihan, tinolerate niya for 3 years. Di mas makapangyarihan pa sa kanya. Tino mo yun, masusundin pa nila si Romualdez kaysa kay BBM. Itong mga congressman, wala. Talagang BBM could not fill the shoes of Ferdinand Endralin Marcos. Buti naman nagising pa. 3 taon hindi gising. Nagising. Ano nga yung sabi? How did we come to this? Sabi ni BBM, how did we come to this? Warap ka sa salamin. Tanungin mo sarili mo dyan, how did we come to this? You tolerated the Romualdez. You gave him unbridled power. Nagawa niya lahat ng gusto niya. Kit mata ka lang, kasi hindi ako naniniwala na yung 3 years, hindi mo alam kung ano nangyayari. Tapos pinirmahan mo yung 2025 budget na alam mo na may mga insertions yun. Bakit mo pinirmahan, BBM? Bakit mo pinirmahan ang 2025 budget? Alam mo na, nataliwas yun sa NEP, sa National Expenditure Program. Deficit na deficit yung budget mo. Akala ko ba, nag-aaral ka sa Oxford, sa Princeton. Ano nangyayari sa'yo? Pumirma ka, blind? Ipapasa nila sa'yo. Grabe. Ang sabi ni Salvi ko, pinirmahan naman ng presidente. Grabe. Ay, nako. So, maraming tuwan-tuwa. Isa na si Atty. Guanzon. Tanggal na si Romualdez. Kaya lang ako, habang ina-analyze ko ang pangyari, imbes na matuwa ko, wala. Mas maging maingat ngayon. Kasi hindi siya tunay na umalis eh. Ano lang, pinalampas lang, gusto lang palamigin ang galit ng taong bayan. Kaya siya nag-resign. Huwag tayong mabibigla. Next year, siya ulit ang speaker. Yung inilagay nilang speaker, Bujidi, wala akong, same. Sabi nga ni BP Sara, palit mo ka lang. Pare-parehas lang sila. No way. Huwag po tayong magkumpiyansa. Nandyan pa rin si Martin Romualdez.
yung influence niya as speaker nandyan pa rin. Hindi yan mawawala. At ang Pangulo, I don't know, anong masabi ko sa kanya na he's trying hard naman. In fairness, he's trying hard. Ito, nagbuo siya ng independent commission, which is, to me, very good move. Nandyan si Mayor Magalong, dyan si, but may patutunguhan ka ito. Depende sa galing ng mga investigators. Kaya lang, hindi ako masyadong umaasa na ma-connect nila kasi kailangan mo ng mga malalakas na ebidensya. Baka hanggang kontraktor, hanggang DPWH lang mapakulong. Romualdez, parang, I hope I am wrong, na hindi siya maano. Kaya lang, yung kanyang credibility, yun lang, na-diminish na. Yung kanyang ambisyon na sa 2028, I just don't know kung may pag-asa pa siya. Kung bago itong pumutok, itong flood control anomaly na ito is napakaliit na yung kanyang survey rating sa pagkapangulo. Ano yan? 0.7% yung pinakalitis. Hindi pa masyadong pumutok itong anomalya na ito. Lalo na ngayon. So I don't know paano siya makarecover. Kahit din ng Pangulo, I don't know kung paano siya makarecover yung kanyang mga trust and survey, trust approval ratings. Depende dito sa gaano kabilis ang gagawin ng independent commission niya. But I tell you, narinig ko minsan si Mayor Magalong nagsalita, napakahirap mag-imbestiga, sabi niya. Lalo na kung walang contempt powers. I don't know, may subpoena powers ba? Hindi pa malabo eh. Mabuti pa, mas umaasa ko sa Blue Ribbon Committee. Dati, Senator Marcoleta, ngayon, Senator Lacson, okay lang sa akin. May tiwala ko, malaki ang tiwala ko sa Blue Ribbon Committee ngayon ni Senator Lacson, at least nandyan pa rin si Senator Marcoleta. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang channel natin ito, sweldo natin pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon mag-atop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa gitagaan na Mogsen. Mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kisani ma. Makauli ba? Matumba na mo. Una ni ang ilang kahimtang. Karon naman nagit sa pag-atop nindot nagit nga atan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat at nagikulonan. Pasalamat ko Lord nga gitagan ko karon nga sino ka. Dawat nga mo di nang ma-upload na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di kami ulonan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay?
Ah, Duha na katuig. Antos gini sa mong balay nga iba na kadot na pero kaya mo kanya po ni sa tanto sa niya mo kanya mo tulog adlaw. Oo. So, salamat kayo. Salamat sa ating sinaw.